Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, apakatindi naman po ng pasok ng ating 2026. Abay, may nabinyagan pong isang DDS vlogger, yes, mga minamahal, na nagbabato, na nahuli ng kapulisan, subalit, abay, agarang na-dismiss. Magkano kaya yung deal? Diyan mismo, mga minamahal, sa Davao. Well, ano pa nga ba nga asahan natin, mga minamahal? Baluarte yan ng mga Duterte. Alam naman natin na dyan sa Davao nagtatago, di umano, yung mga malalaking tao na pinaghahanap ng batas. At dyan din yung kanilang nagiging gateway palabas ng Pinas. Di ba? Well, anyway, sabi dito sa balita, known political blogger arrested in Tagum drug bust. Case later dismissed by prosecutor. So sabi dito, Tagum City, a known political blogger who operates popular local news and political pages was arrested in drug bypass operation in Tagum City after authorities allegedly recovered a large quantity of suspected before prosecutor later dismissed the case according to official report. Niluto? May connection ata to sa malaking tao kaya ang bilis na absuelto, no? Mga minamahal. So, sino ba yung vlogger na yan? Ito, pakita natin mga minamahal. Yung kanyang muka, yan o, alright, aray mo. Diba? Halata nga naman talagang nagbabato. Mukha pa lang, mukhang hindi na mapagkakatiwalaan. Diba? So, base sa report na lumabas mga minamahal, itong vlogger na to ay nahuli di umano sa isang by bust ng National Bureau of Investigation at ng PDEA. Diyan nga po sa Tagum City. So, ayon po sa authorities, may nakuha daw pong humigit kumulang kalahating milyong halaga ng hinihinalang bato. Diba? Na meron pong sachet, may paraphernalia, at may mga supposedly intelligence operation, di umano. Ngayon ang nangyari, detained, inquest. Hawak ng media, boom! Oo, na headline si Lolo. Pero ito yung twist. Few days later, na-dismiss. So, hindi man lang tayo binigyan ng malinaw na paliwanag, yung initially report, walang detalyadong reasoning. Yung tipong nauna pa na isinapubliko yung krimen, tapos nung nakalaya, wala man lang binigay sa atin na initial report. So ngayon, hindi natin masisisi ang publiko kung bakit sila nagdududa. Kasi hindi lang naman po simpleng ordinaryong netizen. Yung nahuli mga minamahal, hindi lang siya random na tao. Siya po ay isang political vlogger. Sa madaling sabi, influencer. Active sa usaping politika at kilala di umano bilang supporters ng mga Duterte. So, natural lang, di ba, na yung mga tao magtatanong, nagkaroon nga ba talaga ng bigat o ebidensya? O baka naman biglang naging kulang ang ebidensya dahil powerful ang political connection, tama ba? Tanong lang. So, dahil ba taga Mindanao? Dahil ba malapit sa mga taong may impluwensya, biglang laya? Diba? Tanong lang mga minamahal. So, hindi natin masasabi kung guilty or hindi, pero ito lang yung pinakamalinaw. Yung public concern dito ng mga tao. Kasi, yun ang mga minamahal, yung mga ganitong klaseng vlogger, syempre, masisipag silang mag-content, diba? Tungkol sa moral lesson online. Mahilig din silang mag-libel, mga minamahal, lalo na kapag kalaban nila. Oo, bangag ka, di ka addictus, benedictus ka, diba? Tapos sila pa yung mga sumisigaw ng ng war on drugs, walang patawa, diba, mga minamahal? Walang sacred cow, diba? Pero pagkapwa nila, pagkaalyado nila, kapag nasa panig nila, ano yung atake? Fake news yan. Set up lang yan. Victim yan. Political persecution yan. Diba? Ganon yung sinisigaw nila, mga minamahal. War on drugs pala kapag ordinaryong tao, pero kapag may connection, war on defense. War on excuses. Diba? So, hindi na bago. Yung ganitong klaseng narrative, mga minamahal, lalo na sa Mindanao, diba? At sa mga lugar na merong malakas, matibay ang impluensya sa pamilya ng mga Duterte di umano.
'Diba? So, ilang beses na tayo nakakita ng may kinaso, may finaled, may headline na lumabas, tapos pag nakalaya, biglang parang bula, yung proof na wala, dismiss, natulog, wala man tayong nakuhang concrete or initial findings. Gets ninyo mga minamahal? So, lagi kong sinasabi, hindi naman natin sa nilalahat mga minamahal, pero hindi naman natin pwedeng itanggi, 'di ba? Na mayroong pagkakataon talaga na yes, mabilis ang proseso ng kaso, depende sa hostisya at kung sino ka. Pero yung punto natin dito, kapag ordinaryong Pilipino kasi nabubulok, 'di ba, sa kulungan, kahit maliit ang kaso, 'di ba? Pero kapag mayroong kapit, parang naka-express lane, no? Ang bilis, 'di ba? So, this is the bigger question here, mga minamahal. Meron bang equal justice ang Pilipinas? Or baka meron nga naman, depende lang sa mga selected areas. Para lang ba talaga ang trato ng batas? Or baka may BIP sa justice? Tanong lang, kung totoo man ang claim na nagbabato yung vlogger na yon, abay, yes, dapat managot. Diba? Kung hindi naman totoo or baka planted naman, abay, baka may problema dyan yung mga kapulisan. Diba? Set up yan. Pero mga minamahal, ang problema, madalas wala kasi tayong sagot na nakukuha. So, ang ending, tahimik, move on, parang walang nangyari. Diba? So, habang yung ganitong klaseng sistema ay paulit-ulit, mas lalong lumulubog ang hustisya ng bansang Pilipinas. Diba? So, para sa mga supporters niya, 'di ba, na nagsasabi na fake news lang 'yan, 'di ba, mga minamahal, if confident kayo na inosente yung vlogger na 'yan, then dapat kayo pa ang unang humingi ng transparency. 'Di ba? Ipakita ang dismissal grounds or ipakita bakit nabasura. Hindi yung kapag kalaban todo demand ng accountability, parang ang tataas ng double standard eh. 'Di ba, kapag tropa tahimik bigla. No, hindi inosente 'yan, hindi fabricated 'yan, hindi tanim setup lang 'yan, hindi gawa-gawa lang 'yan. Mga minamahal, please be mindful naman. Always demand clarity and always question the power kung tama ba. Hindi basta-basta naniniwala ka na dismiss agad. 'Di ba? So this is about the vlogger. Mga minamahal, this is all about accountability. This is all about justice system. This is all about the power. At kung yung mga taong malakas ang sigaw, 'di ba, laban sa droga noon di umano, dapat sila din yung mga taong malakas. Nakakapagtaka eh. Yung mga taong sumisigaw ng ng mga tawag dito, against sila sa droga, pero parang sa nakikita ko, sila pa yung mga nahuhuli. Bakit ganon? Mga minamahal. So, anyway, nakakagulat. Pero wala na tayong dapat ikagulat pa. Well, balwarta ni Digong ang Davao. Diba? Baka malakas ang kapit niyan kasi political vlogger and known supporters. Diba? Kaya na ang bahala. Kala ka ba safe ang Davao? Tanong lang. Bakit parang hindi na ata safe ang Davao ngayon? Diba? Kami na mahal. Alright, kayo, ano masasabi nyo dito? Anyway, yeah, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.